At kuha po tayo ngayon ng latest sa sitwasyon sa Senado mula kay Ian Cruz. Ian, magandang umaga. Magandang umaga, Pia. Ngayon nga ang Day 18 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pia, dapat sana si SDO Edward Fajarda ng Department of Education yung nakatakda sana susunod kay SDO Gina Acosta ng OVP. Pero nabanggit nga sa impeachment court ni Presiding Officer Chis Escudero na may medical certificate na ipinadala ang kampo nga ni Fajarda na na-stroke ito, nadala sa ICU at ngayon ay nagpapagaling na sa regular na room doon sa pinagdalahang ospital. At Pia, yung ang sabi ni Chief Prosecutor o ng lead prosecutor ng prosecution team ng mababang kapulungan ng Kongreso na si Jervil Luistro ay posibleng sa September 7 na nila tawagin bilang witness nga itong si Edward Fajarda na siyang nag-disperse ng pondo ng confidential funds ng Department of Education noong 2023 at ngayong araw ng ito, Pia, ang inaasahan ay si Lemuel Ortonio ng OVP. Siya yung matatandaang kasama itong si Gina Acosta nang i-withdraw nila yung 125 million na confidential funds mula sa isang branch ng Land Bank at ang sinasabi ni Acosta yung unang 125 million pesos na confidential funds noong fourth quarter ng 2022 ay ibinigay niya kay Colonel Dante La Chica at nakita rin ang mga pirma nitong si Ortonio doon sa mga AOM o Audit Observation Memorandum, yung sumagot dyan ang OVP. Kaya naman may partisipasyon siya pagdating sa liquidation ng mga confidential funds. Kaya inaasahang mahaba din, Pia, ang magiging pagtatanong sa kanya sapagkat syempre siya yung nakasama doon sa pag-withdraw at may bahagi siya sa liquidation. Kaya maraming tanong ang prosecution team pagdating sa mga aspetong yan at inaasahang syempre na tatagalan at kakain din ng mahabang oras yung pagtatanong sa kanya. Gaya nung nabanggit mo kanina, Pia, pinasubpi na rin ang isang retiradong opisyal ng AFP, gayon din yung dalawa pang active officer ng Armed Forces of the Philippines. Sila, Pia, yung nakita din natin noong magsagawa ng hearing ang Kamara patungkol nga dito sa confidential funds ng OVP at ng DepEd. Sila yung nagsasabi na hiningan sila ng certification ng DepEd at hindi raw nila alam na gagamitin pala iyon sa pag-justify ng confidential funds ng Department of Education sapagkat ang kanilang function doon sa mga batalyon at sa mga field commands nila ay sila ay nagsasagawa ng Youth Leadership Summit at para nga yan sa anti-insurgency program ng gobyerno na ayon sa kanilang pagharap sa Kamara ay regular nilang ginagawa. Kaya inaasahan din, Pia, na dyan sa sentro ang magiging testimonya nila kung masasalang sila. Pero maaaring kung matapos muna itong pagtestify ni Ortonio, ay doon pa lamang talaga masasalang itong mga officer ng Armed Forces of the Philippines. At Pia, isa rin sa mga itinatanong ng mga senador, baka dapat isunod na kay Gina Acosta si Colonel Dante La Chica na sinasabi nga ni Acosta na doon niya tinurn over yung 125 million pesos na pondo ng confidential funds sa kanya inirelease ng buo at yung sumunod naman na taon in 2023 may first and to third quarter ay may maraming pagkakataon din siyempre hati-hati yung pagbibigay sa kanya at pag-release sa kanya ng pondo. Pero ang sagot nga ng prosecution team ay i-revisit pa nila yung listahan ng kanilang mga ipapatawag. At natanong din natin siyempre kay Attorney Michael Powa ng Depensa kung ipatatawag din ba nila si Colonel Dante La Chica. Ang sinasabi niya, Pia, ay nasa listahan naman talaga nila doon sa pre-trial itong si Colonel Dante La Chica, pero siyempre tinitimbang din nila kung kailangan ba talagang ipatawag itong si Colonel Dante La Chica. So ngayong araw ay hihintayin din natin ang iba pang development patungkol sa mga mangyayari nga
dito sa Day 18 nitong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Balik sa iyo, Pia. Iyan, gaya ng nabanggit mo nga, no, si Lemuel Ortoño ang inaasahan nating tetestigo sa araw na ito na alam natin na nung una ay dapat ipinagpaliban ang kanyang pagtestigo dahil nga siya daw ay magla-licensure exam pero nabaliktad na rin yung schedule ng licensure exam niya, di ba Ian? Kaya ngayon na siya inilagay para sa linggong ito. Yes, Pia, naging September daw yung licensure exam nitong si Ortoño. Kaya naman nagkaroon talaga ng window na maibigay na, mapasalang na siya ngayong araw na ito sa witness stand. And yun nga rin, Pia, kasi nga na-adjust talaga yung listahan sapagkat dapat sana ang isusunod na talaga ay si Edward Fajardo dahil siya talaga yung nasa sinusundan itong si Gina Acosta. Pero yun nga, na-stroke itong si Fajardo at kinakailangan talagang magpagaling muna sa ospital bago nga sumalang at kinilala naman yan ng prosecution team. Kaya naman ang sabi ni Representative Jervil Luistro, ang lead prosecutor ng prosecution team ay sa September 7 na siya. Pero ngayong araw na ito, itong si Ortoño, syempre taga-OVP din naman siya at kasama nga siya ni Gina Acosta doon sa pag-withdraw ng confidential funds sa Land Bank branch at may mga pirma nga siya doon sa mga sagot ng kanilang ahensya doon sa sinasabing liquidation nga o sa mga ulat ng liquidation mula sa COA, Pia. Ian, may nabanggit ba ng schedule ang impeachment court kung kailan nila papupuntahin sa ospital para silipin ang kalagayan ni Edward Fajardo ang kanilang sariling medical staff? Well, Pia, hindi pa openly nasabi yan, pero ang pagkakaintindi natin at base na rin sa mga nasasabi ng ating sources ay talagang in touch naman ang alam ng Senado nung kanilang clinic yung nangyaring yan kay Ortoño at ang balita nga natin, Pia, nadala muna sa isang ospital itong si Fajardo. Alam din natin na nadala muna siya sa isang ospital and then na-transfer pa at ngayon nga ay nagpapagaling doon sa ospital na yan. So, kailangan din talaga, Pia, ng pagpunta talaga doon at pagbisita sa kanya para nga matiyak din at malaman kung kumusta na ba yung kondisyon niya at kung pwede na ba siya na humarap sa paglilitis at sapagkat alam naman natin, Pia, kapag talagang ikaw ay nandun sa witness stand, parang tila ba naka-hot seat ka, talagang kung galing ka sa ICU, kung katatapos mo lang magpagaling sa ospital, hindi talaga magaan na proseso yung pagdadaanan mo. So kabilang din yan, syempre, sa tinitingnan nila. At syempre, kailangan talagang malaman kung fit na ba siya na sumalang sa witness stand dahil syempre, mahirap naman na may mangyari din sa kanya sa gitna ng kanyang pagtitestimonya, Pia. At panghuli na lamang, Ian, na-resolve na rin yung kasi kahapon si Attorney Sheila Sison, sinabi niya na parang bakit naman yung ibang testigo ngayon lamang sinabi, pero ang paliwanag ni Representative Jervil Luistro hindi naman sila nag-deviate from the list. Nagkataon lang na nagkaroon ng rescheduling, pero talagang nasa listahan naman yung iba pang mga testigo na ipatatawag nila. So wala nang manifestation or pending manifestation or objection dito ang depensa, Ian? Wala na, Pia, pero ang nasabi rin naman ni Presiding Officer Jesus Codero, kumbaga binuk lang naman nila or pinasubpi na lang naman nila ahead itong taga-AFP, yung dalawang active at saka yung isang retired. Kasi nga, Pia, ang dapat kasi sa kanilang kasunduan sa pre-trial, dapat at least 5 araw alam nung magkabilang panig kung sino yung ipapasubpina nila na magiging witness at sasalang sa witness stand para din naman, syempre, makapaghanda kung sino man yung mag-present at kung sino rin yung magde-defend dito sa witness na ito. Kaya meron talagang napagkasunduan na gano'n. Pero sabi nga ni Presiding Officer Jesus Codero, sasalang pa naman si Ortoño ngayon at yun nga, Pia, gaya nung napag-usapan natin, hindi naman ganun kabilis ang pagsalang niya. So kung kahapon napasubpina na yung 3 susunod na witness, ngayong araw na to, sasalang si Ortoño at kung hindi pa matapos ang direct examination ngayon, magpapatuloy pa bukas ang cross-examination and possible redirect. So, aabuti na rin naman
next week at holiday pa sa Monday, sa August 31. Kaya malamang papatak na rin sila sa Tuesday ng susunod na linggo. Kaya naman sa covered na rin yung sinasabi nga na allowance time para nga doon sa pagtawag ng witness, Pia.